Kaya niyang mabuhay ng 50 taon na mas mahaba kaysa sa anumang ibang insekto sa mundo. Kilalanin ng reyna ng anay. Ang tapat niyang kapareha, ang hari, ay kasama niya sa buong buhay niya. Madalas siyang makipagtalik sa reyna, ngulit hanggang dun lamang ang kanyang papel. Ang kanyang napakalaking reyna ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Ang mamamaga niyang katawan ay naglalaman ng malalaking obaryo na walang tigil sa paggawa ng mga itlog. Nangingitlog siya ng isa bawat 3 segundo 24 hours a day sa loob ng 25 years. Isang produktibidad na walang kapantay sa mundo ng kalikasan. Habang lumalabas ang bawat itlog, agad itong dinadala sa ibang silid. Dito, nagsusumikap ang mga manggagawa upang likhain ang perpektong kondisyon para sa kanilang paglaki. Ang ilang silid ay nagsisilbing mga hardin. Dito, inaalagaan ng mga manggagawa ang mga puting halamang singaw na ipinapakain sa reyna. Sa paglapit ng tag-ulan, iniuutos niya sa kanyang mga manggagawa na magbukas ng mga bagong daanan sa panlabas na pader ng kanilang kastilyo. Hindi pa tiyak kung bakit ang pagdating ng ulan ang nagpapasimula nito, ngunit hindi ito mangyayari kung wala iyon. Dahil sa isang chemical na senyales mula sa reyna, ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nagkakaroon ng mga pakpak. At isang umaga, sa unang liwanag, sila ay lumalabas ng milyon-milyon. Sinusubukan nilang lumayong mahigit upang makapagsimula ng sarili nilang komunidad. Ang paglabas ng ganito karami ay bahagi ng stratehiya ng anay. Sa huli, pati ang pinakamatakwang mandaragat ay susuko rin dahil sa dami nila. Ang mga anay na nakaligtas, lalaki at babae, ay naghahalap ng kapareha. Inilalagas nila ang kanilang mga pakpak at saka magkasamang naghuhukay upang bumuo ng panibagong kolonya.